May isang doktor na si Charles Everett ay nagkukwento habang iba't ibang hayop at reptilya ay pinapakita sa screen. Ang mga hayop ay napalitan ng tinatawag niyang Homo mortuus, na kilala rin bilang walkers at iba pang pangalan. Maraming taon nang sinusubaybayan ni Charles ang galaw ng mga patay, kasama na ang ilang zombies na binigyan niya ng pangalan. Matapos niyang makita ang mga bangkay ng zombies na walang ulo, mas nag-aalala siya na ang mga tao ay nagiging malupit at nangangaso ng zombies para sa libangan kaysa sa pagpatay ng zombies sa tao. Gumagamit siya ng drone para subaybayan ang taong pinaniniwalaan niyang pumutol ng ulo ng mga zombies. Napansin ni Emmy ang drone at sumigaw ng tulong. Habang ginagawa iyon ay nahulog siya sa bangin. Nagsimula siyang lumaban habang napapalibutan siya ng zombies, habang si Charles ay nanonood mula sa malapit. Nasa lupa si Emmy at nakikipagbuno sa isang zombie na maisuot na tracker, at malapit na niya itong saksakin gamit ang improvised niyang kamay, nang sa wakas ay pumasok si Charles. Pinigilan niya si Emmy na patayin ang zombie at tinulungan siyang makatakas. Si Dr. Everett ay hindi mahilig sa small talk o pakikipag-usap. Umalis siya habang sinusubukan ni Emmy na magpakilala at ipaliwanag na siya ay nawawala at nahiwalay sa kanyang grupo. Habang sinusundan siya, inamin niya na hindi siya maganda ang pakiramdam, masakit ang ulo at tiyan niya. Tiniyak ni Emmy kay Charles na hindi siya nakagat at humingi ng gamot sa sakit, pero patuloy siyang iniignore ng tahimik niyang tagapagligtas. Naiinis si Emmy at sinabi na hindi niya siya nanakawan, ang tanging sagot niya ay, hindi ako nakikipagtrabaho sa tao. Kahit masama ang ugali niya, patuloy na sinusundan ni Emmy si Dr. Everett sa gubat habang naglalagay siya ng mga kamera para sa kanyang pag-aaral sa zombies. Iniwan niya si Emmy, pero kahit may sakit siya, nakarating siya sa pinto nito at kumatok ng malakas. Nakiusap si Emmy ng kahit 1 minuto ng oras niya, pero hindi siya sumagot. Nagsisimula na siyang makaakit ng maliit na grupo ng zombies nang makaisip siya ng paraan para umakyat sa hagdan nito. Ligtas siya sa ngayon, pero nasa labas pa rin nang tanungin niya kung ano ang silbi ng pagligtas sa kanya, kung iiwan lang din siya roon bilang pain. Humingi siya ng paumanhin ng maaga kung makakagat siya sa liig nito matapos mamatay dahil sa sakit ng tiyan. Sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Gumawa siya ng inumin para sa kanya, at pagkatapos ay hinalughog ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang niche berries na nakakalason kapag hindi pa hinog. Unti-unti niyang pinapatay ang sarili niya sa pagkain nito. Binigyan niya siya ng balde at sinabi na ang susunod na 24 oras ay magiging hindi kaaya-aya para sa kanilang dalawa, pero mas lalo na sa kanya. Uminom siya. Mas maganda na ang pakiramdam ni Emmy kinabukasan at nagpasalamat siya sa tulong nito. Tinanong niya kung saan ito pumunta noong gabi dahil nagising siya at wala ito. Kaunti lang magsalita, sinabi niya na may kailangan siyang gawin. Nagreklamo siya na ang lason ay parang siya ay hinila pataas sa kanyang lalamunan. Itinama niya siya, bilang doktor alam niyang hindi iyon posible. Walang sense of humor si Dr. Everett. Madaldal si Emmy at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nainis si Charles dahil kailangan niyang tapusin ang trabaho niya. Hindi niya pinansin ang pagkainis nito at patuloy na nagsalita. Ipinaliwanag niya na nakakita siya ng mga libro sa isang lumang paaralan tungkol sa biology at algebra. Gusto niya ang bahagi tungkol sa mga ibon. Nagpalit ng paksa si Emmy at tinanong kung mabilis ba siyang pumatay ng chompers, ang tawag niya sa zombies, at ibinunyag niya na may nakita siyang Homo mortuus na pinutulan ng ulo. Gusto niyang malaman kung siya ang may gawa at sinabi niyang hindi. Hindi naniniwala si Dr. Everett na dapat naroon ang mga tao sa lugar na iyon ang punto ng trench. Nagtaka siya kung nakita na ba niya kung gaano kalala sa kabilang side ng trench. Inamin ni Emmy na ang school hunters ang tumutulong sa grupo niya na makatawid sa trench at ikinagalit iyon ni Charles. Iginiit niya na iyon ang problema sa Homo sapiens, puro sila kuha, at kapag inayos iyon ng kalikasan, inuulit lang nila ulit. Inamin ni Emmy na nalilito siya at tinanong kung kinakampihan niya ang chompers. Nagtalo sila at sa wakas ay pinauwi niya si Emmy. Bago siya umalis, napansin niya na marami itong larawan ng Specimen 21. Ang zombie na iyon ang nag-iisang hindi niya pinangalanan na pinag-aaralan niya. Na-curious si Emmy kung kilala niya ang zombie na iyon at sumagot siya sa pamamagitan ng pagsasabi na umalis na siya,
pero nagbago ang isip niya at ibinunyag na pinag-aaralan niya ang behavioral psychology at migration patterns nila. Iginiit niya na iyon lang ang specimen 21 para sa kanya. Sa tingin niya ay katawa-tawa iyon, ang chompers ay naglalakad lang at pumapatay ng tao, tapos. Naalala ni Dr. Everett ang specimen 21 na pumatay ng isang ligaw na aso, at sa halip na kunin lahat para sa sarili niya, iniwan niya ito para sa iba pang grupo. Ginawa ito ng specimen 21 ng 2 beses, at doon niya naisip na kahit sa kalagayang iyon, isa siyang tagaprotekta. Iniisip pa rin niya na ang zombie ay isang taong kilala niya, baka pinag-aaralan niya ito dahil umaasa siyang may natitira pa roon bukod sa patay na utak. Iginiit niya na ang siyensya ang lahat at iyon lang ito para sa kanya. Sinisi niya siya sa pagkasira ng tag ni 21 at iyon ang dahilan kung bakit nawala niya ito. Kailangan niyang hanapin ito at lagyan ulit ng tag. Biglang napagtanto ni Emma na hindi talaga siya iniligtas ni Charles kahapon, ang inililigtas niya ay si 21. Ang huling sinabi niya ay, "Bye, huwag ka nang bumalik." Umalis si Emmy sa gubat at nakatagpo si Specimen 21. Sinimulan niya itong subaybayan sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga puno. Kinuha ni Charles ang braso ng isang zombie at umuwi para makita si Emmy na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na nakita niya ang kaibigan nito. Maaari niyang sabihin kung nasaan si 21, pero mas maganda kung tutulungan siya nitong hanapin ang grupo niya kapalit nito. Bago siya magbigay ng sagot, gusto niyang malaman kung pinag-isipan niya ang sinabi niya na hindi niya gustong manirahan doon dahil delikado. Iniisip niya na pwede rin siyang mamatay doon gaya sa kabilang side ng trench. Tiniyak niya na mababait ang mga tao niya at naghahanap lang sila ng matitirhan. Mahalaga sa kanya ang kanyang komunidad. Pumayag siya na aalis sila bukas. Kinabukasan, ipinaliwanag niya na minarkahan niya ang mga puno habang sinusundan si 21. Ang pagkagulat niya na naisip niyang gawin iyon ay parang insulto, pero pinalampas na lang niya. Tinanong niya ulit kung bakit niya pinag-aaralan ang zombies at ano ang nakukuha niya rito. Bilang sagot, ipinakita niya ang mga video ng iba't ibang hayop na nakatakas mula sa zoo at ngayon ay nabubuhay ng maayos sa side na ito ng trench. Idinagdag niya na lumalaki ang mga hayop dahil wala ng tao sa lugar na ito. Si Dr. Everett ay bahagi ng isang grupo na nag-aaral ng kapaligiran mula nang mangyari ang pagbabago, pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kaya naghiwa-hiwalay sila. Isinuko niya ang kanyang buhay para dito at balak niya itong tapusin. Iniisip niya na bahagi ng lahat ng ito ang Homo mortuus. Ipinaliwanag ni Charles na 7 taon na niyang inoobserbahan ang ilan sa mga zombies na ito at hindi siya nakikialam. Itinuro ni Emma na ginawa niya iyon nang muntik na niyang patayin ang isa sa mga specimen niya. Pinaalala rin niya na ang koneksyon ng tao ang tanging meron sila. Iginiit ni Charles na pwede namang mag-ugnayan ang mga tao sa kabilang side ng trench, hindi doon. Nagkaroon sila ng maayos na usapan at ipinaliwanag niya na hindi siya ginagalaw ng Homo mortuus dahil nakasuot siya ng jacket na gawa sa balat nila. Alam niyang gusto niya ang tula at inalok siyang hiramin ang isang poetry book. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa zombies kung lahat ng tao ay mamatay dahil hindi sila makakapagparami. Sinabi niyang matalino ang obserbasyon na iyon. Nakakita siya ng isang ibon na malapit nang maubos ang lahi at napangiti siya hanggang sa sumama ito sa kawan at lumipad palayo. Nagbago ang tingin ni Charles sa kasama niya sa paglalakbay at inalok siya ng posisyon bilang assistant niya. Hindi siya mabubuhay magpakailanman at kapag namatay siya ay pwede niyang ipagpatuloy ang research. May alok din siya, sumama siya sa mga tao niya at turuan sila tungkol sa mga hayop at sa research niya. Sinabi niyang hindi ganoon kasimple iyon. Sa wakas ay ibinunyag niya na matapos maghiwalay ang research team niya, nakakita siya ng kasamahan na nakatira kung saan siya ngayon. Ipinagpatuloy nila ang research ng magkasama sandali pero namatay ang kasamahan niya dahil sa cancer. Bago ito mamatay, hiniling nito kay Dr. Everett na pag-aralan siya kapag nagbago na siya at ang kasamahang iyon ay si Specimen 21. Patuloy silang naghahanap kay Specimen 21 nang makatagpo sila ng isang zombie na walang ulo. Nagalit si Charles, alam niyang nagsinungaling siya tungkol sa grupo niya. Ipinaliwanag ni Emmy na ang school collectors ay tumulong sa kanila na makatawid sa trench kapalit ng pagtulong sa pagkuha ng mga ulo. Biglang narinig ni Emmy ang isa sa mga kasama niya na sumisigaw at tumakbo siya papunta roon.
Patay na ang isa niyang kaibigan at may zombie na kumakain dito. Ang isa pa ay buhay pa at inaatake. Nang subukan ni Emma na tulungan ito, hinila siya ni Dr. Everett at iginiit na hayaan ang kalikasan ang magdesisyon. Bahagi ng food chain ang tao. Nagsimulang sumigaw si Emmy para ilayo ang zombie sa kaibigan niya. Kinagat niya ito at nakatakas. Sinaksak ni Emmy ang isa sa mga zombie at sinipa ng kaibigan niya ang isa papababa sa bangin. Napagtanto ni Dr. Everett na si Specimen 21 iyon. Tinanggal niya ang kanyang gamit para habulin ito habang inaanod pababa ng sapa. Bago pa siya makalayo, nadapa siya at nahulog. Dumudugo ang ulo niya habang nakikiusap kay Emmy na tulungan siyang iligtas si 21. Tumanggi siya dahil hinayaan niyang mamatay ang mga kaibigan niya. Iginiit ni Dr. Everett na nagsisisi siya at alam niyang makasarili siya. Tiniyak niya na gagawin niya ang kahit ano na gusto niya. Sinubukan niyang tumayo at habulin si 21 mag-isa, pero muli siyang natumba. Kahit ganoon, nakakuha siya ng lubid at naihagis ito sa lumulutang na bagay kung saan naroon si 21. Sinimulan niya itong hilahin at habang sinisigurado niya kay 21 na magiging okay ito, biglang may lumabas na buwaya at kinagat si 21. Tumanggi si Dr. Everett na bitawan ang lubid at hinihila siya papalapit sa tubig nang putulin ni Emmy ang lubid. Sinigawan niya siya dahil hindi niya tinulungan ang mga kaibigan niya at dahil gumagawa lang siya ng sarili niyang mga patakaran. Nakita niya ang isang kawan ng mga ibon at itinuro na ang grupo niya ay nasa daan ng migration route ng zombies. Walang makakaligtas sa mga tao niya. Gusto niya silang babalaan pero sigurado siyang huli na. Pinaalala niya na delikado ang lugar na iyon at kung pupunta siya sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya ay pareho ang magiging kapalaran niya. Sinabi ni Emma na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging katulad niya. Pagkatapos noon, umalis siya. Tumakbo si Emmy sa gitna ng grupo ng zombies at nakita ang mga tao niya. Nakabalik si Dr. Everett sa bahay at napatunayan sa video na nakalusot si Emmy sa grupo. Matapos makaalis ang mga zombies, pumunta si Dr. Everett sa kampo ng kaibigan ni Emmy. Kitang-kita ang nangyari matapos ang pag-atake ng zombies at naglakad siya sa kampo habang binibigkas ang paborito niyang tula ni Emily Dixon. Umakyat siya sa likod ng isang truck at natuklasan ang mga bowl na puno ng mga ulo ng zombies. Tumingin siya ulit sa paligid ng kampo at nilagyan ng tag ang isang zombie. Napatingin siya sa isa pa, si Emmy ay naging zombie na at pinipigilan niya ito habang sinusubukan niyang lagyan ito ng tracker. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.